Pakinggan ang naging payo ni Madam Kilay kay two-time Olympics gold medalist Carlos Yulo maging sa ina at girlfriend nitong sila Angelica Yulo at Chloe San Jose. Eto na nga. Ano nga ba opinion ko? First of all, kayong dalawa, inagawan nyo ng limelight si Kaloy. Yung nanay at saka yung jowa. Instead of congratulations na lang, ipagpugay, ipagdiwang na yung ano. Nawala tuloy yung limelight sa kanya, issue tuloy yung napunta, chismis tuloy yung napag-usapan ngayon. Pero sa nakikita ko mga chaps, two sides ang may problema, hindi lang sa isa, hindi tayo one-sided dito. Two sides. Ito based on my opinion ha, kanya-kanya naman tayo ng opinion. Hiningin yung opinion ko, sasabihin ko yung opinion ko. So, kanya-kanya tayo. Yung mga chaps sa kabilang banda, tingin ko kaya lang siya nag-post ng ganun. Kasi nangyari na sa akin yung mga ganyang eksena eh. Diba, may issue din ako sa family. Hindi na bago sa akin yan eh. Ganyan na ganyan din. Siguro, yung nanay, nagigets ko yung sa side niya ha. Para sa akin lang naman to ha, kanya-kanya tayo ng opinion. Para sa akin, siguro kaya siya nag-post. She didn't mean it. Siguro to get his attention. Pero syempre siguro deep inside, proud na proud yan sa anak niya. Siguro naggawa lang siya ng gano'n, na hindi na tayo nag-uusap, gumistansya ka na, sige eto, magpapapansin ako sa'yo. May mga kanila na rin nagaling na hindi na sila nag-uusap matagal na. So doon na tayo sa pagiging magulang mga chaps. So muna tayo sa pera. Kasi marami namang magulang na gano'n, hindi lang naman siya. All over the world actually. Na sobrang protective sa anak, sila yung namimili para sa anak nila. Di ba may mga ganyan? So, may mga biyanan na ganyan dahil ranas na ranas ko yan. Na masyado nilang minamata or masyado nilang ginajudge yung nobyo ng anak nila. Kasi merong mother instinct minsan eh. Na parang feeling ng mother na ay hindi ko siya bet para sa'yo, baka ganito siya. Maraming what if. So, ikaw naman, sa mga magulang naman, naiintindihan natin kasi minsan ganun din ako sa anak ko eh. Masyado akong protective. Pero minsan nare-realize ko na malaki na yung anak ko, may desisyon niya siya. Kung ano mang mangyari, walay ka ng jowa mo, andito pa rin ako as a nanay mo. Bumalik ka sa akin kung kailangan mo ko. Ibalik mo yung anak ko pag ayaw mo na sa anak ko. Pag nagsawa ka na sa anak ko, ibalik mo sa akin. At hindi natin mauutusan ng puso as a magulang eh. Kung yun ang mahal talaga ng anak nila. Di ba? Kung yun ang ikakasaya nila. Pagbigyan natin. Kasi as a magulang, ikaw nga yung gabay. Gagabayan. Ano man ang desisyon mo anak, gagabayan kita. Huwag kang maging kontrabida. At the end of the day, mag-ina pa rin kayo eh. May hidwaan man o wala, babalik at babalik yan sa'yo. About doon naman sa jowa, sana pumagitna na lang. Kasi huwag ka na makisali sa eksena ng dalawang mag-ina. Kahit sabi mong na-mention ka, ay hindi ko ano-ano rin sinasabi niya sa akin, keme-keme, ganyan-ganyan eh. Wala tayong magagawa doon, magulang yan eh. Magulang yan eh. May masasabi talaga yan. Naranas ko na yan sa biyanan ko dati. Ang daming sinasabi sa akin pero hindi ko pinatulan. Kasi at the end of the day, mag-ina sila. Mag-ina. So pumagitna ka na lang. Bigyan mo ng payo yung jowa mo, palawakin mo yung utak niya. Ikaw rin naman ang makakatulong sa kanya kasi ikaw yung kasama niya eh, 'di ba? Ikaw yung mahal niya, dapat yung mahal mo, yung mahal niya, dapat mahal mo din. Huwag mo nang palakihin yung problema. Pumagitna ka lang. Kung may nasasabi silang masama dahil sa'yo, ginajudge ka nila, prove them wrong. Patunayan mo na mali yung iniisip nila. Patunayan mo na, ipakita mo sa kanila na maganda yung intention mo para sa anak nila. Hindi yung sasabayan mo, papatulan mo, gano'n eh. Kasi, pag nasabi mo na yung masama, tapos magkaayos kayo, magsisisi ka. Kasi nasabi mo na eh. Hindi mo na mababawi yun eh. About naman doon sa pera issue nila, hindi na bago yan eh. Sabi ko nga, sometimes money is evil, sometimes it's happiness eh. Kasi talaga may mga nade-demonyo talaga about sa pera. Ako may issue rin ako sa pamilya sa pera eh. Alam niyo yan, nabulgar din dito yan sa social media. Kaya lang sa akin, kapatid naman. Ito magulang, iba kasing sitwasyon. Pero may mga pamilya talaga tayo na ganun, na magagalaw yung perang pinaghirapan natin, na hindi natin alam. Nakaka-upset yun, no? Sa totoo lang. Lalo na pinaghirapan mo, tapos wala kang alam, nagastos na pala. Ang daming OFW niyan. Real talk. Na ganyan, na nag-iipon sila, nagpapadala sila ng pera, mga pinaghirapan nila. Akala nila doon na pupunta, pero sa iba pala nalulustay. Akala nila sa savings na pupunta, pero hindi, nagagastos pala. Pag uwi nila, walang laman yung bangko nila, ayun pala, pinagkagastosan na ng pamilya. Eh, hindi mo masisisi yung tao eh, kung bakit siya nakapagsalita ng gano'n, bakit sumama yung loob niya, kahit sabi mong magulang pa yan, kapatid pa yan, kamag-anak pa yan, kasi pinaghirapan niya yun. Ranas na ranas ko yan, day. Kasi minsan yung ibang mga kamag-anak natin, akala nila, okay lang, kikitain mo pa naman yan eh. Okay lang, kapatid mo naman ako, magulang mo naman ako eh. Hindi mo pwedeng okay lang tayo palagi eh. Kasi di naman habang buhay, malakas tayo eh. Diba? Kaya nga tayo may pangarap sa buhay, kaya nga tayo napupursige. Para rin naman sa inyo yung ginagawa siguro niya. Hindi lang din naman para sa kanya. Ang gusto lang siguro ng tao, suportahan niyo siya, pinagkatiwalaan niya. Kayo yung tiwala, nasira eh. Sa sitwasyon na to, nasira yung tiwala eh. Number 1 yan. Ang pera nauubos, pero yung tiwala ng tao sa iyo hanggang pagtanda niya, maiisip niya yan. Mapagkakatiwalaan pa ba kita? Siyempre, magda-doubt na yan. Kahit magulang ka, kahit kapatid ka, kung sino ka mang kamag-anak ka, meron na yung doubt sa'yo the next time. Hindi ka na pagkakatiwalaan yan. Learn from your mistakes na lang talaga.
Wala tayong magagawa. Pinagchismisan na ng madla. So itong real talk videos ko na to mga chaps, hindi lang to para sa kanila. Para to sa ating lahat. Kasi tayo may kanya-kanya tayong issue. Sa pamilya, sa buhay natin. Imposibleng wala. May mga nanonood dito na may mga ganyang issue din sa pamilya nila. Parang ako. So, sana magkaayos sila ng pamilya nila, maging okay silang lahat. Wala nang pataasan ng pride. Wala nang pataasan ng ihi. Magpakumbaba ang isa't isa. Tanggapin ang pagkakamali. Mag-usap. Actually, mag-uusap naman siguro, hindi makakatiis yan eh. Hindi makakatiis ang magulang sa isang anak, pati na rin ang anak sa magulang. Imposibleng hindi. Magkabati yan. Magkakabati rin yan. Ang dami-dami ditong mga vloggers na nagganyan ng issue, nagkatulpuhan pa nga eh. O, tira mo ngayon, okay na din sila. Sama-sama na sila sa vlog. Tayo naman mga chismosa, kahit anong sabihin natin dito, wala tayong magagawa. Sila pa rin ang mag-aayos niyan. Kahit anong talak natin dito, Day. Kahit anong sausaw natin, kahit anong bad or good na sasabihin natin para sa kanila, sila at sila pa rin ang magkakaayos ng problema nila. So tayo, abangan natin susunod na kabanata, abangan natin ang susunod na chismis. Update nyo ko ah.